Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, hintay tayo ni Brother Edison. Nagbili tayo ng bigas at pasalamat tayo sa mga star senders natin, and then ibibigay natin yan sa mga lubos na nangangailangan. Kumusta po? Kumusta? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo ay laging sumasa inyo. At pasensya na po kayo. This coming June 26, hindi po tayo magkapag-transfer dahil sa panahon. Dahil sa panahon mga kapatid. So, hirapan tayo dahil yung panahon natin ay laging umuulan, maulan ngayon, no? So, yung mga welder natin ay hindi makapag-welding dahil maulan. Kita nyo naman, pero pinagsisikapan na matapos na. At kung ano tayo, para sa tayo na lipat sa Lila, ang mangyari mga kapatid, hindi pa conducive po sa mga kapatid natin na bibisita for healing, deliverance, and exorcism po. So, mga 2 weeks siguro, grabe yung ulan. So, isa din yan sa mga rason na na-delay yung mga trabaho natin. Pero okay lang, hindi lang tayo magmamadali dahil matatapos din yan sa tamang panahon. Okay? At yun mga kapatid, ang ganda ng mga reflection ng mga bandang sa buhay ni Saint. Fiesta po ngayon. Ganyan po yung pagdiriwang sa kaarawan ni Saint John the Baptist. No? So, tunghayan natin yung mga reflection ng mga santo sa fiesta ni Saint John the Baptist. So, maganda po ito, no, na ating pagmumunihan, no. Itong sabi ang ganda ng sabi ni Saint Augustine, isa sa mga influential na santo sa ating simbahan sa buong mundo, no? Sabi ni Saint Augustine, John is the voice, but the Lord is the word. John is the voice for a time. Christ is the word from the beginning. Take away the word, what is the voice? Where there is no understanding, there is but a meaningless noise. The voice without the word strikes the ear, but the word enlightens the soul. So, ang ganda, no? So, si Kristo yung salita, si Saint John yung boses, no? Siya yung nag-prepare kay Kristo, no? Si Kristo ang salita, si
Saint John, yung boses, no? Saint Augustine emphasizes the humility of Saint John the Baptist and recognizing his role as forerunner. Minirek isda sa ito lahat. So, though John's mission was crucial, he always pointed to Christ, the true light. So, ito yung natin. Isipin natin, we are not the light, mga kapatid. Literally, we are not the light. Only Jesus is the light. No? Not us. Only Jesus is the light. Dapat i-lead natin yung mga tao kay Kristo. Hindi natin i-lead yung mga tao sa ating sarili. No? Baka ikaw na yung center. You are not the center. We are not the center. Only Jesus is the center leading them. Kaya nga sa highlight natin sa mga series of catechism natin doon sa office natin, sa mga hindi pa nakapunta, may plano na pupunta doon. So 7 AM, dapat nandun na kayo. The whole morning is catechism po yan. Leading the people of God to the truth of our faith. No, leading kay Kristo. No, yan po ang ginagawa ni Saint John. Ni Saint John the Baptist. Ang ganda. This is a call to humility like John. We are called not to shine for our own sake, but to reflect and announce Christ. No. We are not called to shine for ourselves, but to reflect and announce, to reflect the light of Jesus, and to announce Him, no other than but Jesus. Si Saint Bede the Venerable, ito yung homily niya in relation to, ang ganda ng homily ng mga santo. Very enlightening, very inspiring sa ating lahat, mga kapatid. Ito yung sinabi ni Saint Bede the Venerable. John was born when the days began to grow shorter. The Lord was born when they began to grow longer. John himself said, "He must increase, I must decrease." The course of the sun is a sign of this truth. No? Ang ganda na sinabi niya. Ito yung famous quotation ni Saint John the Baptist. He must increase, I must decrease. The humility of Saint John. No? Kahit sikat na si Saint John, so yung temptation niya, pwede niya angkinin na ako ang Mesiya. No, hindi. Hindi katulad ng iba dyan. No? Inaangkin that He is the Son, the appointed Son of God. No? He is Jesus. No? Hindi maganda yon. It is a spiritual pride. Kahit ano yung claim natin, tayo ay lalanglang ng Diyos. Hindi tayo maging Diyos. Saint Ambrose of Milan, ito yung sabi niya, John did not come in soft garments, but in rough camel hair. Dwelling in the desert, his life was as austere as his message. Repent, he live as a sign, calling men not to conform, but to conversion. So ito yung tapang ni Saint John, no? Itong tapang niya ay hindi basta-basta. So the virtue of fortitude of Saint John, yan ang kulang sa ating panahon ngayon. Dahil may virtue tayo of compassion, but no virtue of fortitude. Ano ba yung fortitude? It is the strength of the Lord.
No? Yan ang nakita ko sa buhay ni Saint John. The virtue of fortitude. At ito yung kulang natin eh. Itong fortitude is one of the cardinal virtues. 4 po ito eh. Temperance, prudence, and then justice. Pang-4 is fortitude. Sabi dito sa CCC 1808, fortitude is the moral virtue that ensures firmness in difficulties and constancy in the pursuit of the good. Para makuha natin yung kabutihan, we need to be fortified. It strengthens the resolve to receive temptation, to overcome obstacle in moral life. Fortitude enables us to face trials, suffering, and even death in defense of what is right. So ito yung ni Saint John. Ito talaga yung pinaka-essence sa kanyang virtue. The virtue of fortitude, na walang yung firmness ni Saint John. No? It gives the strength to do good in spite of fear, fatigue, and oppression. So, wala kang kinatatakutan maliban sa Diyos. Hindi ka natatakot sa mga makapangyarihan sa mundong ito. Isa lang yung makapangyarihan na kinatatakutan ni Saint John, ang Diyos. It includes the willingness to sacrifice even martyrdom when necessary. Ito po, ito pinaka-highlight sa buhay ni Saint John the Baptist. The virtue of fortitude enables one to conquer fear, even fear of death, and to face trials and persecution. Basahin natin ng buo ha. CCC 1808. Basahin natin. Ito yung buo na sinasabi ng CCC, no? Mga kapatid. Wala tayong signal ha. Watching from Valenzuela po, sana po tagulugin nyo, Father Darwin, kasi po hindi maintindihan masyado ako. Nagtatagalog na ako ngayon ha. Fortitude is the moral virtue that ensures fairness and constancy in pursuit of the good. It strengthens the resolve to resist temptation and to overcome obstacles in the moral life. The virtue of fortitude enables one to conquer fear, even fear of death, and to face trials and persecution. It disposes one even to renounce and sacrifice his life in defense of a just cause. So ito yung foundation natin bakit sumusulong tayo sa legal action sa mga kandidato na bumili ng boto, no? Ito yung pinaghahawakan natin. Ito yung virtue of fortitude. Ito, very essential po ito. Firmness in difficulties. Fortitude is not about avoiding hardship but remaining steadfast. So, hindi po ito pag-avoid sa mga pagsubok sa buhay, but remaining in but steadfastness. Constancy in doing good. Constancy. It helps us to stay the course when doing good becomes hard. Then yung gumagawa ng mabuti ngayon ay masama na. Masama na sa tingin sa mga tao. Yung gumagawa namang masama, mabuti na sa tingin ng mga tao. Yun po is very challenging, mga kapatid, no? Okay.
Conquering fear. Ito yung mga highlights, no? Especially fear of suffering or death, which can lead us to compromise our moral convictions. Dahil natatakot ka na, hindi ka na magpatuloy, no? Conquering fear, yan po ang virtue of fortitude. Readiness for sacrifice, even the ultimate witness, martyrdom, is an expression of this virtue. So yun ang hinihingi natin, the virtue of fortitude sa buhay ni St. John. Hindi po yun basta-basta, no? So yan lang po yung isi-share ko sa inyo ngayon. Quick live lang tayo. Pasalamat tayo ni Amina Ilga, napadala ng one of the stars, si Sister Gina. Nanay Gina Guevara, magandang tanghali po. At si Bicondi Tungino Evangelista Jr. Blessed morning, Father. Thank you for the word and teaching of our Lord Jesus Christ. So, salamat sa Panginoon. Si Maying Biadog, Davao City, no? O si Erler Gador Puntin, si Luzel Rabanti Mercado, si Rachel Torino, nanood sa atin ngayon. At sa lahat ng mga suking tigpaminaw na to. And then, pasalamat tayo sa mga tao na tumutulong. So, meron na tayong 20 seminarians po. At yung nabayad natin sa araw na ito ay umaabot na more than 100,000 po. Salamat sa mga tumutulong, no? So, tumutulong sa atin. Lalo na yung mga seminarya natin. So, bumayad na tayo ng 99,800 pala. Pinabayad natin. 99,800 plus 21,900. So, 99,800 plus 21,900. Okay, so 99,800 plus 21,900. So, 121,700 yung nabayad natin sa mga seminarista. So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ministry natin sa pamagitan ng tulong ninyo. Nakabayad na tayo sa mga seminaryan. So, 121,000 at nakapadala na din tayo sa Catholic School ni Father Albert Aldia, 26,000. Maraming salamat po ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo at meron tayong sports and evangelization this coming Saturday sa Manga District, Tagbilaran City. At salamat po. At sa mga gustong tutulong, pwede kayo magpadala through GCash natin at through bank account natin. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. Naman the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day delivered, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. God bless.